Madalas nating kantahin ang Jesus loves the little children, all the children of the world, red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Pero sa realidad, madalas pa rin ang diskriminasyon dahil sa lahi at kulay ng balat. Sa ating panahon, tila parang may mga taong itinuturing na higit at meron namang itinuturing na mababa base lamang sa kulay ng kanilang balat o pinagmulan. Ang awit na Jesus loves the little children ay isang simpleng paalala sa atin sa mata ng Diyos. Walang lahi, walang kulay o pinagmulan ang higit kaysa sa iba. Lahat tayo ay mahalaga at higit sa lahat, mahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nakabatay sa ating panlabas na anyo. Kung ang Diyos ay walang itinatanggi, bakit natin itatanggi ang isa't isa? Ang diskriminasyon batay sa lahi ay isang issue na matagal nang naugat. Nagsimula ito sa mga kolonisasyon na ang mga banyaga ay dumating at itinuring na mababa ang mga katutubo, ang mga hindi nila kapwa puti, at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang gawing alipin ang mga tao. Inimbento nila ang mga ideya na superior at inferior na lahi at ginamit ito upang mapanatili ang kanilang dominasyon. Hanggang ngayon, kahit na may mga batas na naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng karapatan, ang diskriminasyon sa lahi ay patuloy na nararanasan ng marami. Hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa eskwelahan, pampublikong serbisyo, at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Habang ang ilan ay tinatamasa ang mga pribilehyo ng pagiging superior, marami pa rin ang binabaliwala at hindi tinatanggap at itinuturing na ibang tao. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lahat ng ito? Sabi sa Bible, Galatia chapter 3 verse 28, wala ng Grego ni Hudyong, wala ng alipin o malaya, wala ng lalaki ni babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Jesus. Ipinakita nito na sa mata ng Diyos, wala ng pagkakaiba-iba ang lahi. Tayong lahat ay pantay-pantay, may halaga at may karapatan sa dignidad at respeto. Tandaan, tungkulin nating ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at tiyakin na ang mga karapatan ng bawat isa ay kinikilala at pinapahalagan sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating panlabas na anyo kundi sa ating puso. Sa Kanya, tayo ay iisa.